Eto na tayo sa part 2 ng kwento ni Jen. Kung naliligaw ka at ito ang unang episode na mapapakinggan mo sa podcast, para ka muna. Kasi part 2 ito ng kwento sa Enkwentro sa Iloilo. Episode 155 ito. Hanapin mo lang ang episode 154 at dun ka magsimula. Sa karugtong ng part 1, maririnig natin kung anong nangyari kanila Jen at Martin pagkatapos nilang makatakas sa isang dam na may kagubatan sa isang parte ng Iloilo. Binitin ko kayo last episode nung sinabi ni Jen na namumula ang mata ni Martin at medyo naglalaway ng kagatin niya si Jen. Malalaman natin ilang manggagamot ang binisita nila at kung saan nagtatapos ang adventure. Sorry ulit sa bitin noong Tuesday. Enjoy. Nung nakatingin na siya sa akin, sa sobrang daldal ko, kinagat niya yung braso ko. Ha? Kinagat niya yung braso ko, dalawang kagat. Seryoso? Oo, kinagat niya. Sa sobrang inis niya siguro sa akin. Oo. Sabi ko, akala ko unang-una, akala ko naglalambing lang ang ogag. Yun pala, hindi. Kinagat ang kamay mo. Kinagat ko. Hindi, syempre kasi bago dumugo, talagang tinanggal ko. Hinila mo na, oo. Akala ko yung unang kagat, lambing lang eh. Dalawa yung kagat niya. Dito sa left hand ko. Sa Oo. left na braso. Sa forehand ba to? Forehand yan. Forearm. Forearm, I mean. Forearm. Oo. Ito lang, sa left forearm ko, dalawa ang kagat. Sabi ko, okay ka lang ba? Oo. Syempre, tinapos ko na yung kain ko. At saka syempre, nag-bill out ako. Sabi ko, parang wala sa sarili eh. Oo. Tumawag na kami ng taxi. Kasi after Ano katawag ng PO? PU. Oo. Yung PU sa amin noon, kasi public utility, whatever. Basta PU. Oo. Taxi kung sa Manila. Oo. Tumawag ako ng taxi. Itong taxi to, sabi ko sa kanya, sabi ko, kuya, parang may hindi normal na nangyayari sa amin. Pwede bang dalhin mo kami sa manggagamot? Yun ang diretso kong sinabi. Oo. Tulungan mo kami. Sabi ko, kasi kinagat ako ng kasama ko eh. Hindi naman to tuwang eh. Oo. Pero nagdududa ako kasi parang it seems like yung itsura niya parang naging Iba. kagaya ng mga nakasalubong ko doon sa bundok. Yes. Yung taxi, panay yung tingin sa amin sa likod. Sige, sabi ma'am, sige ma'am, may mga alam ako kasi may mga pasahero akong naghahanap ng manggagamot minsan. So, dahil alam ng mga pasahero niya, parang syempre, ginawa niya rin sigurong, napin niya na rin sa isip niya na doon yung may mga manggagamot na ganito. Oo. So, okay, from Villa, siguro it's 5 kilometers or 7 kilometers going doon sa una niyang pinuntahan na hinatin niya kami. Nandoon nakatirik ngayon yung SM City Iloilo. Oo. That time, mga asinan yata yon. Asinan, may mga fish pan sa likod. Oo. Tapos may mga squatters na may mga kubo-kubo kasi hindi pa na-develop. Hindi pa developed, oo. Doon sa mga gamot na yun, doon niya kami dinala sa Okay. unang manggagamot. Oo. Pero while traveling doon sa manggagamot na yun, yung 7 kilometers na more or less na sinabi ko sa iyo, panay yung tingin niya sa amin sa likod. Sabi ko, akala mo, anong gagawin namin dito sa Oo. likod? Oo. Do you think nag-honeymoon kami? Yung parang nainis nga ako kasi itong itsura ng kasama ko parang hindi na tao eh. Pero hindi na siya hindi na siya nangangagat sa'yo. Hindi time na. yan. Kasi Oo. kinagat niya ako nung pilit ko siyang pinasalita. Oo. Nung pinapakwento ko siya, yung kung ano yung insight or yung mga naging opinion niya sa mga nangyari, wala eh. Tumahimik. Tahimik, oo.
Sana, kung normal kang tao, pagsasabi mo yan, Yes, hindi yes. talaga tama yung nangyari sa amin doon. Oo, oo. Mga ganon-ganon. Oh my God, tumahimik. Nagdududa ako. Kaya humingi ako ng tulong sa taxi driver. Sabi ko, sir, ako pa. Magbabayad ako, sabi ko. Basta tulungan mo lang kami. Ako par namin to. Ako pa in Tagalog. Mm. So, sabi niya, oo ma'am, wala namang problema yun eh. Sa unang manggagamot na dinala kami, kinausap na ng taxi driver yung manggagamot. Magagamot, oo. Sabi niya, kuya, may may dala akong pasyente. Sabi niya, Mm-mm. ako nasa taxi. Tapos, yung kasama ko hindi pa lumalabas. Parang pinapakiramdaman pa rin pa lang namin Oo. kung ano yung isasagot ng manggagamot bago kami bababa. So sige, dalhin nyo dito. Parang yun ang sinabi ng manggagamot. Medyo ilang meters pa bago yung sa highway. Kasi yung bahay nila medyo may ilang meters pa. May kalayuan din. Parang ina-assume ko na lang kung anong sinasagot ng manggagamot. Magagamot, oo. So sinundo kami ng taxi driver. Itong si Mokong, bumaba ng taxi. Mm-mm. Tapos, habang naglalakad siya, tinawag ni Kuya Manggagamot, tong si taxi driver. Sabi niya, to, halika muna dito. Halika, bilis, sabi niya sa taxi driver. Oh, bakit kuya? Sabi niya, narinig ko talaga, sinabi niya, sabihin mo pasensya na, hindi ko kaya gamutin yung kasama mo. Yun ang sinabi niya sa akin. Oo. Sa taxi driver. Oo, Eto. narinig mo, oo. Tumatayo na yung balahibo ko. Parang andun pa rin ako eh. Parang ini-imagine ko kasi yung mga nangyayari. Oo. So, sabi ko, huy, nangyari ko. Narinig ko yun ah. Ano sabi? Bakit ayaw niya? Sabi niya, hindi na ayaw. Sabi niya, hindi daw niya kaya. Sabi pa ba naman nun? Sabi niya, di bali. Sabi niya, di bali, miss. May isa pa akong kakilala na doon din minsan nagpapahatid yung pasahero. So doon, tinakbo kami doon ng taxi driver. Mm-mm. So, sa pinuntahan naman namin doon, eto hindi pa kami nakababa mismo. At Oo. saka yung driver, pinuntahan pa lang yung bahay ng manggagamot. Lalaki din yun. Oo. Sabi niya, pre, siguro maghanap na lang kayo ng iba. Parang hindi pa nga nagsalita yung taxi driver. Oo. Siyempre yung mga manggagamot kasi Ano ba yun? na totoo, nakakaramdam. Oo, bago pa po. Nakakaramdam. Mm-mm. Oo. So, sabi niya, pre, siguro maghanap muna kayo ng ng ibang manggagamot. Sabi niya, saan pa ba pwede? May mga alam pa yung taxi driver pero nagtanong din siya sa manggagamot. Tinuro niya kami sa isang lugar. So may puntahan niyo to. Malapit din yun sa Villa actually, kung saan kami naggaling, nag-lunch nung Oo. nakaraan. Oo. No, I mean nung Yung 5 few o'clock hours lunch nyo. ago. Oo. Oo. So nang dumating kami doon, oh my God, sabi ko, salamat naman, hindi kami tinaboy. Oo. Ala, sabi ng taxi driver, ma'am, sige baba kayo. Nandun na talaga yung babae. Okay. Pero may nakalatag na mga cards doon. Oo. Parang feeling ko, nagtatarot siya. Okay. Parang ganon. Meron palang mga ganito dito sa amin, So anyway, hindi ko alam yun eh. Oo. Itong maraming alam yung mga nakabiyahe. Sabi niya, hindi ako nagsalita. Oo. Inunahan niya ako. Oo. Sabi niya, Ni. Sabi niya, alam mo, bakit kayo pumunta doon sa lugar na yun? Sabi ko, ha? Habang nag-ano siya ng cards niya. Oo. Nagbigil. Sabi ko, sandali lang, parang hindi pa ako nagsasalita. Sabi niya, sabay salita, alam mo bang, yung mga nakapunta doon, hindi na nakabalik. Sabi ko, ano? Oo, sabi niya. Oo, yung mga ikinuwento sa akin. Ang daming nagpagamot na pumunta doon sa lugar na yon. Kasi yung lugar noon, ang lugar na yon is masyadong mariit. So hindi ko alam yung mariit sa Tagalog. Sige lang, pabayaan mo sila. Pero oo. Ang Tagalog ng mariit yun. Masyadong mariit. Sabi niya,
Buti na lang daw, yung isa sa amin, daw, mataas yung dungan. Di ko rin yung alam yung dungan eh. Dungan. Okay, so dungan, ay, mariit is delikado daw po. Oo. Tama ba? Oh. Oo nga, So, tama rin. Yung oh. isip ko, delikado din. So ang dungan kasi parang shield mo 'yan. Ayan, yan. Yung parang personal shield mo siya, parang yung Yan. oo, Mataas daw parang yung ma- dungan ng isa sa amin. isa sa inyo. Oo, oo. Oo. Kaya nakalabas daw kami na buhay. Oo, oo. Sabi ko, ha? Sabi ko, parang nagtugma yung mga ano niya. Parang hindi to nagsisinungaling. Kasi Oo, oo. I'm trying to figure out kung totoo yung mga Yes. sinasabi niya o Oo. inuuto Tsaka wala niya ka pang ako. kinuwento. Wala ka pang kinuwento. Oo. Wala talaga. Totoong nangyari ito Oo. Wala siyang kinuwento. Alam niya yung nangyari. Oo. Wala ka. Wala ka. I mean, wala pala akong ikinuwento. Hindi, alam niya na yung nangyari sa Oo. amin. Yes, yes, yes. Sabi niya, kasi nakita niya rin, may kagat ako eh. Oo, may kagat ako sa kamay. Oo. Sabi niya, pero sa totoo lang, ang dami pa niyang mga sinasabi, ang dami ng mga nakasabit dyan na Oo. hindi nakauwi. Sabi Oo. niya, marami na talaga ang nakasangit dyan. Oo. Nakasangat oo, marami na talaga ang nakasangat dyan na lugar na yan na hindi nakauwi. Sabi niya, pero pasensya na kayo, hindi ko kayang gamutin yung kasama mo. Talaga? Hanggang tarot lang ako ngayon. Oo, oo. May itinuro siyang isang lugar sa amin. So pang-apat na ang ituturo niya ha. Oo, Kasi siya oo. third. Yes, yes. Sabi ko, ate, bakit hindi mo magagamot? Pero alam mo yung nangyari. Oo. Sabi niya, hindi ko kaya ang dungan. Oo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya i-overpower yung ano niya, ang power nila. Oo, oo. Sabi ko, ha? Power nila? Bakit dumami? Ay, iniisip ko talaga. Hindi lang, more than one eh. Di dumami sila. Oo. Parang ganon yung, okay, pumunta kami doon. Hinatid kami ng taxi driver na naman. Sa pang-apat na. Templang na ako. Alam mo, ano na yun eh. Madilim na eh. Pasado na 6 yun, syempre. Nag-travel kami, kumain kami. Hindi ko na alam kung anong oras yun. Nung hinatid na kami doon, umalis yung manggagamot bago kami dumating. Hindi, umalis. Oo. Ibig sabihin, nalagyo. Tumakas. Oo, Parang oo. siguro, tumakas. Alam niya pupuntahan niyo. Kasi alam na yan nila eh. Alam daw yan nila kung may mga papuntang mga ganyan na case. Oo. At saka kung hindi nila kaya, alis sila. Oo. So yung last resort ng manggagamot dito sa Haro. Yung malapit din sa amin na subdivision. Okay. Pero medyo noon daw, liblib daw yan dyan. Tapos dinevelop na subdivision. Oo. Doon nakatira. Ang haba ng pila nung nakarating kami doon. Gabi na Ang yan. haba ng pila Gabi ng na. mga nagpapagamot. Oo. Oo, alam mo sir, ganito nangyari. Oo. Di syempre nagtiyaga kami. Sabi ko, kuya, pasensya ka na. Sige ma'am, okay lang. Gusto ko lang naman makatulong sa inyo. O sige kuya, sige, mabayadan na lang kita. Basta sabihin mo na lang mamaya, bahala na. Oo. Oo. Sabi niya, sige ma'am, wag mong isipin yung ako. Yung kasama mo yung isipin mo. Oo. Pero tahimik lang buong time si kasama mo, yung kasama mo. Okay na, nakayuko. Nakayuko lang talaga. Oo. Oo, nakayuko lang. Nakayuko lang talaga. Kaya nga, hindi ako kampante kasi hindi normal eh. Oo, Baka yes. natirahan ng bait. So anyways, ganito. Yung alalay ng mga gamot doon na babae. Babae yung mga gamot. Diyos ko. Ma'am, sabi niya sa akin, lumabas amin. Sa kahaba-haba ng pila namin, Oo. lumabas inuna kami. Ma'am, pinapatawag kayo. Pinapatawag kayo, Priority. ma'am. Oo. Oo, priority. Oo, naging PWD kami siguro that time. Sabi niya sa amin, nagulat ako. Kinabahan ako dun Oo. Yung iba ayaw, bakit kami pinatawag? Oo. Oo. So nilayasan kami nung isang manggagamot. Oo. Ito yung nangyari. Ma'am, bakit? Sabi ko, ate, bakit May mga naramdaman daw na may parating. Tumayo yung balahibo ko. Hindi, syempre, gusto kong mauna kami kasi mahabang pila. Oo. Tapos, syempre, inakay kami doon sa loob. Sabi ng mga gamot, sabi niya, Ni, alam mo ba na sinaniban yung kasama mo? Oo. Sumanib daw. Oo, May sumanib daw sa kanya. Oo. Sabi ko, ha?
Akala ko yung unang isip ko aswang eh. Kasi Oo. may mga ibon-ibon eh. Yun Oo. pala hindi. Siguro ibang klaseng, hindi ko lang alam kung ano. Oo. Baka hindi lang in the form of aswang. Yes. Oo, hindi ko lang ma-figure out sa time na yon. Eh syempre, inurasyonan niya na ako. Inurasyonan niya na may itlog siya na hindi ko alam na parang marble, made of marble na shape yung parang itlog. At saka may mga pausok-usok na mga may mga pausok-usok na siya. Tapos yung kasama ko, tumahimik lang. Medyo it takes matagal bago siya nakasalita ulit Oo, yung oo. manggagamot, mga 20 minutes siguro. Talaga? Oo, Oo, oo. siguro may kinausap, hindi ko alam. Okey, okey. Oo, oo. Oo, basta habang nagpapausok siya nawala siya sa amin, eh. May kinausap siguro. Oo. Sabi niya, "Alam mo bang 3 ang sumanib sa kanya?" Wow. Sabi ko, "Anong sumanib, demonyo?" Sabi niya, "Hindi, basta nilalang." O Oo. siyempre hindi na ako nag-ano, kasi Oo. siyempre that time kinabahan na ako, eh. Yes, yes, Kasi yung yes. alam kong sumasanib, eh, yung demonyo, eh. Yes, O oo, siyempre oo. in the form din of siguro isa sa mga ano din, isa din sa mga one of the forms of demonyo din. O siyempre sila lang naman yan magkakapamilya, 'di ba? Ipagpalagay natin baka elemento Yes, yes. or or ay, or tamaho, Oo, engkanto. Tamaho sa amin, engkanto yata sa Tagalog. oo. So sabi ko, "Eh, bakit tao sila?" Sabi niya, "May mga bagay na hindi maipapaliwanag," sabi niya. "Pero sa ngayon tulungan natin yung kasama mo." So after nun ng nag-orasyon siya at saka yung nawala siya ng mga 20 minutes at saka may mga marbles siyang itlog na dinala, siyempre pinatungan niya nun ng itlog yung ulo ng kasama ko. Mm, mm. Buong katawan may mga points lang na parang doon niya pinatong yung itlog. Tapos sabi niya, may mga pinabili siya sa akin. Mm. Pinabili siya sa akin ng gamot na anting-anting. Siguro anting-anting daw yung sabi niya, eh. Ito yung panaming sabi niya. Oo, oo, Panaming sa Tagalog siguro anting-anting. oo. Siyempre may mga may mga rules 'to na hindi dapat gagawin. Yes. Hindi siya dapat magsugal, hindi siya dapat gumawa ng mga kung ano-ano Oo. na masama, sabi niya sa akin. Tapos palaging nandiyan lang siyempre, as usual palaging nandiyan lang sa tabi niya. Kahit Yung mga yun? maliligo siya, oo, Oo, yung oo, yung oo, parang nasa bote siya. oo. Yung nasa bote siya na pahaba na parang test tube. Tapos Okey. parang may pula siya na ribbon sa loob na, um, parang may mga gamot, may mga roots, oo, Okey. roots na galing sa bundok yun. Sabi niya, i-ano mo, sabihin mo, i-remind mo palagi sa kasama mo na hindi siya magsusugal, hindi siya gagawa ng, kung ano yung siguro mga hindi Mas hindi mga hindi tama. kanais-nais, oo, oo. Hindi Oo, tama, oo, oo, oo. mga hindi ka nais-nais. Para tumalab daw yung yung pinabili niya sa amin. Oo, yung pinabili niya sa aming gamot. So anyways, eto na. So after nun, parang nakita ko na hindi na namumula yung mata niya habang Mm. naglalakad kami papunta dun sa taxi driver. Oo, Sabi, oo. "Ma'am, ma'am, 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 kamusta naman ma'am?" Eto parang tsismoso 'tong taxi driver, eh. Oo, talagang palagi niya ako Oo, tinatanong kung anong oo. nangyari. At saka hindi lang siya nagka-chance na makasama kasi 2 lang kami yung inakay sa loob. Yung iba, Oo. sa ibang mga manggagamot talagang Kasama nandoon siya. Oo, siya, oo, oo. kasama siya. Eh, di kinuwento niya na sa amin 'no. "Ma'am, buti naman ma'am okey na si ano, si sir." At talagang masama yung pakiramdam ko kanina habang sinasamahan ko Sakay siya. kayo doon sa Oo, mga manggagamot. oo, Sabi ko, "Bakit nga?" Sabi ko, "Lingon ka ng lingon sa amin." Sabi ko, oo, "Para ka namang ano, usosero." oo. Sabi niya, "Hindi ma'am, hindi." Sabi ng taxi driver, "Alam mo ma'am, hindi ko halos mawala-wala yung ano, yung sa Rear view mirror. rear Oo, view oo. mirror, hindi ko mawala-wala yung mga mata ko doon na sinisilip ko kayo. Kasi kanina may kasama kayo."
Ngayon, ma'am, nililingon ko na kayo kasi dalawa na lang kayo naiwan. Oo, oo. Sabi Ano ko, daw yung kasama? ha? Ano daw yung kasama? Hindi niya na sinabi. Hindi mo na Hindi niya pinakwento. sinabi. Hindi Oo. niya sinabi kung ano. Pero Oo. may third eye yung taxi driver siguro. Okay. Oo, oo. Kaya marami rin siyang May, kilala siguro na nanggagamit. oo. May third eye siya kasi hindi nga lang niya sinabi sa amin kasi nga baka magulantang kami, Oo. matakot. Oo. Sabi, ma'am, hindi talaga ako. Kaya lang naawa ko sa inyo, kailangan ko kayong tulungan. Oo. Oo. Pero yung mga Bait mata daw naman niya, nun. nandoon daw kasi talagang nakikita niya kung sino yung kasama namin. Oo. Oo. Oh my God, sabi ko. Sabi ko, bakit ganun? Oo. Sabi niya, ma'am, sorry ma'am. Talagang iba talaga yung case ninyo. Sabi niya, iba talaga yung nangyari, ma'am. Yung pinuntahan niyo siguro, hindi talaga, mariit talaga yun. Oo. Oo. Kumbaga, oo, sa atin pa. Yung delikado is delikado. It could be accidental or what. Ayun, Oh. yung parang paranormal na Yes. aspect naman. Paranormal na delikado. Oo, yung Oo, maliit. Oo. delikado. Yung mariit. Oo. So, hinatid na. Siyempre, unang hinatid doon sa Molo, dito sa amin din, sa Iloilo. Hinatid ko yung si Martin. Oo. Bago ako umuwi sa amin. Oo. Bago ako hinatid ng taxi driver. Tapos eto na naman, akala ko, it's over. Akala ko rin over na eh. Okay. Meron pang pangatlong yugto. Opo. Parang batang Quiapo, no? Anyways, ganito. Yung nanay ni Martin, manggagamot daw yung nanay niya, bali yung Okay. lola niya, Oo. manggagamot. Ayaw, parang may pinasa siya na skill doon sa lola, sa nanay niya, Sa nanay ni Martin. ni Oo. Martin. Pero ayaw niyang mag-practice. Oo, manggagamot din pala yung pamilya. Oo. So sabi niya, Nay! Talagang ano siya, um, sumigaw siya nung dumating yung anak niya, si Alam Martin. niya. Alam niya. May naramdaman. May naramdaman. Oo, may naramdaman. At mabigat yung presensya. Oo, oo, oo. Kasi tumatawag ako kay Martin eh. Normal na yun yung pakiramdam ni Martin. Nakakakwento. Kinuwento niya sa akin nangyari. Alam mo, nangyari ngayon. Sabi ng nanay niya, Noy, saan ka galing? Talagang napasigaw yung nanay niya eh. Oo. Sabi niya, sa manggagamot. Sabi niya, bakit? Saan nga kayo galing? Doon, pinauwaw ng kaibigan ko. Uwaw is parang lolo. Oo. Sabi niya, hindi naman kayo nakarating doon eh. Hindi nagsisinungaling si Martin. Oo. Hindi kami pumunta sa lolo ng kaibigan niya. Doon kami napunta sa ibang lolo. Oo. Sa lugar yung sa bundok. Ibang taong napuntahan namin. Ibang nilalang. Sabi niya, nagsisinungaling ka eh. Oo. Sabi niya, oo nga eh. Akala lang namin makapunta kami doon sana kay lolo ni parang kaibigan niya. Oo. Pero hindi kami nakarating doon. Iba yung napuntahan namin. Kasi nga gusto nga namin mag-nature tripping sana. Oo. Eh di nagpausok na sa loob ng bahay yung nanay niya. Nanay niya. Oo. Naramdaman siguro ng nanay niya. Siguro sinundan. Oo. Sinundan yung anak, si Martin. Oo. Ala kung ano-ano yung mga orasyon daw. Ang pangit daw pakinggan. Kasi ibang style na naman kung baga Oo. yung pagpanalangin ng nanay niya. Nanay niya. Oo. Oo. Kasi nga, nakalimutan kong sinabi sa akin ng mga gamot, Day. Alam mo, yung binigay ko sa'yo, yung parang gamot Test tube. na, oo, yung test tube, yung sa amin is panaming, anting-anting, kumbaga, na sana hindi ako naniniwala, no? Pero talagang nag-okay si Martin, kaya naniwala ako kahit papaano. Oo. Sabi niya sa akin ng mga gamot, black versus black ang mangyayari nito. Yung mag-aaway is yung maitim, yung Oo. itim na at saka versus itim din Itim na rin. Oo. oo, nakarunungan, kumbaga yung sumanib or whoever or whatever. Sabi niya, kaya talagang kailangan sundin niyo kung ano yung mga sinasabi ko. Oo. Kasi nga daw, black versus black talaga yung mag-aaway nito. Ibig sabihin, hindi mag-aaway pa lang, ibig sabihin, hindi pa tapos Hindi pa talaga. tapos. Oo, hindi pa Oo, tapos. temporarily, nakawala doon sa katawang tao ng kasama ko. So, sabi ng nanay niya,
Noy, hindi talaga to tama yung nangyari, ginawa mo. Saan ka? Ala, nag-oorasyon. Pero habang nag-oorasyon, nagagalit. Hindi tama tong ginawa mo. Oo, oo. Habang ano daw, habang nag-oorasyon siya at saka nagpapausok, may mga umaapak daw sa kanilang bubong. Okay. Oh my God, sabi ko, ano? Wala Sabi ka niya, na nito? oo. Wala ka na nito? O nandun ka rin Wala naman? na. Wala na, Kwento oh. na to ni Martin Oo, at oo. saka ng nanay niya. Oo, oo. Itong ginawa ng nanay niya, bakit may umaapak doon? Siyempre, nagdududa siya. Pero para to make sure, sa second floor ng bahay nila, makikita din sa second floor ng bahay, kapitbahay nila. Yes, oo, oo, oo. Tinawagan daw niya sa landline, doon yung kapitbahay. Sabi niya, Mare, pwede bang silipin mo kung ano yung nasa bubong namin? Oo. Oo, yung nasa bubong daw, pinapasilip ng nanay niya kasi habang nag-uurasyon siya, may umaapak doon at ang lalakas. Oo. Parang tao daw ang umaapak na marami. Oo. Yun. So, habang nag-uurasyon siya, habang nagpapausok, bakit palakas ng palakas daw? At saka syempre si Martin, sinecure niya sa isang lugar. At saka doon niya, parang hindi muna siya aalis doon kasi syempre nanganganib. Kasi hindi normal ang mga umaapak doon sa Totoo, bubong oo. nila Oo. sa that time. At that time, yung kapatid lang niya na younger sister lang niya ang andoon. Bali tatlo lang sila. Kasi Oo. hindi pa nakauwi yung mga sa bahay nila. Hindi pa nakauwi. So tatlo lang sila. So nung tinawagan niya, sabi ng sabi daw ng kapitbahay nila, Mare, sabi niya, unang-una nakita namin mga maiitim na pusa. Mm. Sabi niya, mga apat, ganun. Mga Oo, apat daw. oo, Oo, oo. mga apat na pusa daw. Sabi niya, Mari, bakit ang lalakas ang apak? Kasi mga maitim Oo, Maitim oo. daw. Bakit maitim lahat? Oo, oo. Oo. May mga nakita daw yung kumari niya na maitim. Pero sa totoo lang, sa, pa- sa habang nagtatagal daw na tinitingnan ng mari niya, parang may shadow daw na parang taong maitim. Ang umaapak doon, napilit i-anoy. Siguro parang, Manggulo. siyempre, Oo. manggulo. Oo, oo. Sa atin parang gusto nilang kumbaga gusto nilang i-shake Yes, parang yes, kumbaga yes. niyayanig nila. Oo, oo, oo. Niyayanig nila, pilit nilang niyayanig yung bahay para kumbaga gusto nilang gumante. Oo, oo, Gusto oo. nilang gumante. Kasi Kasi nabaklas yung nga, ano nila, nabaklas yung spell nila. oo. At saka syempre, may tinawag na tulong doon sa manggagamot. Syempre, Oo. gusto nilang lumaban. Yes, yes. Oo. Oo, ayaw nilang magpatalo. Oo. So, yun. So, okay yung information na binigay sa kanya ng, ano tawag dito, ng kapitbahay nila. Pero, yung anak ng kapitbahay nila, walang nakita. Yung nanay lang. Siguro nagkataon naman na yung nanay nila lang, yung may third eye din. Yes, oo. Third eye din. Hindi no, or pinipili lang yung mga Not pinapakita. even, not even. Kasi, alimbawa, obvious sa nanay niya na pusa, pero baka Oh, pero pusa, pero habang mabigat yung apak. Kasi yung pusa, Pagtagal. light-footed yung pusa eh. Light foot Oo, eh. oo, habang oo. tumatagal na, parang may shadow daw na maitim na parang tao. Yung yumayapak na sa bubong na gustong manggulo na. Oo. So, so anyways, naging basihan yun ng nanay ni Martin. Tapos for the longest time, araw-araw, gabi-gabi, parang inuurasyonan din daw yun ng nanay niya. At saka it takes 2 months bago nawala Ay, yung tunog. panggulo ng gabi-gabing Oo. ng yapak na yun ng mga tao na hindi naman tao. Oo, oo. Na pusa na hindi pusa. Ng pusa na hindi pusa, I mean. Oo, oo. Na parang mga mabibigat na pusa. Oo, Yung oo. mga Light-footed na pusa. Yun. Yun ang katapusan ng kwento ko. Parang hindi lang inabot nandun lang sa mga gamot, Oo, tapos oo. na. Oo. So yun, inabot talaga. Araw-araw ginulo sila. Grabe.
Oo. Ikaw wala ka ng Wala, na kasi nga ako yung may taas dungan taas dungan, oo, oo. Oo. Sabi nga ng isang manggagamot na tarot reader, 'di ba? Buti na lang daw ako may mataas Oo, yung oo. pananampalataya ko. Because I prayed, I Yes, remembered. yes. Na-imagine ko nga paano kung bigla kayong dalawang nag-ganon, wala na, stuck na kayo dun. Wala na. 'Di ba? Wala nang oo, na-stuck na kami doon. Kung may nag-give up na kayo pareho, wala na, stuck na talaga kayo. Oo, nandun lang kami. Tapos etong yung isang sinabi din ng mga gamot, buti na lang daw, hindi kami inabutan ng ulan. Mm. Kasi 'pag bumuhos daw yung ulan doon, mata-trap na kami. Kasi nga, parang doon lumalakas yung mga ano nila, eh. Oo. Okey. Lumalakas sila dun, oo, oo. Lumalakas sila sa amo na parang kumbaga ginagamit nila yung mga ulan and everything para hindi Mm, kami makakaalis. mm. Tapos tiniming pa daw namin na tanghaling tapat na nandun kami sa tuktok ng bukid na yun, na doon daw yung, pinaka-peak ng power ng mga, ganyan na mga nilalang. 12:00 ng tanghali, 12 Mm. to 3 o'clock daw. 12 noon to 3 o'clock. Yes. Naalala ko doon kami pagala-gala, hindi namin Oo. alam yung daan kung saan kami Yes, uuwi oo, or oo, saan kami pabalik. oo. 12 noon to 3 o'clock yun. Kasi 3:30 na kami nakarating doon sa bungad ng dam na yun, eh. Kaya doon ko na-realize lahat yun, tagpi-tagpi ko. Nag-make sense, Peak 'no? Mm. ng power nila, doon kami nakarating sa bukid na yun. Oo, Tiniming talaga ng babaeng yun, oo. ni Lola. Niligaw kayo Tiniming nun. talaga niya. Mm. Tsaka hindi ko alam baka yung batang yun baka nabihag niya rin yun. Oo nga, 'no? Kasi ang layo nung ano, Oo, 'no? Oo. kasi hindi naman sila magkamukha. Baon niya, baka baon niya. Take out niya pala yun. Diyos ko, Lola. Oo, take out, oo. So dun nagtatapos yung kwento Oo. ko. Salamat, salamat diyan. Grabe, ang ganda ng kwento mo. Ang galing. Grabe. Sabihin ko rin kay Ice lang, Ice, ang galing magkwento ni Jen, ha? Hook. Ako hook na hook. Hook na hook. Pero, Isipin mo na lang, first time ko narinig yun. yun nga eh, yun nga eh. Ikukwento ko lang sa inyo mabilis. Hindi ko sinasabing pareho to, pero naalala ko lang to sa mga narinig kong kwento rin lang. Sa mga ibang episode. So yung kinukwento ni Jen na naglalakad sila pero parang hindi sila makalayo. Tapos Oo, hirap na oo. hirap sila makahanap. So, nasa YouTube to. So, may isa kami nakausap na albularyo. May kinukwento siya, may kaibigan siya na nag-aaral ng LNK. Yun yung tawag sa lihim na karunungan. Okay, okay. Tapos, so para siyang it's some kind of, may orasyon. Gumagamit ng orasyon doon. So, yung teacher niya, di niya alam, aswang pala. Di bagsak siya, makatulog siya. Pero naalimpungatan siya na parang may nararamdaman siyang nalalaglag na parang something sa tenga. Tenga niya. Oo. Pero tas nung paglingon niya, nakita niya yung laway, yung dila nung mentor niya na may nilalaglag na laway na malapot sa tenga niya. Mm. So, dahil doon, nagising siya. Mm. So, tapos paggising niya, kumbaga, parang kumbaga, may tama pa siya, medyo hindi pa, parang slow mo pa yung utak niya, pinaprocess niya pa kung totoo ba yung nakita niya or what. Tapos nahimasasmasan siya na may mali dun sa mentor niya. Tapos parang may mabaho raw na something. So alam niya na yung mentor niya is aswang. Kasi nga may something na mabaho na ewan eh. So, ang ginawa niya, nagmadali siya. Pagkakuha niya ng pagkagising niya, pagkabangon niya, pungas-pungas sabay takbo. Simpleng tumakbo siya. Habang tumatakbo siya pababa, madaling sabi, nahanap niya yung van niya. Habang nasa van siya, yung ano pala, yung parang aswang na yon, may alam din sa pangungulam. Oo. Yung aral pala na binibigay sa kanya, kaliwa, hindi niya pa alam kasi Oo. wala naman siyang alam sa LNK. Oo. Binibira siya ngayon. So, gumagapang siya papuntang van, literal. Oh my. Kasi binibira siya eh. So, ito malaking tao to. Malaki siya, parang mga sinlaki ni Jimmy Santos eh. Oo, oo. Yung katawan niya, malaking mama to. Malaking mama to. Madaling sabi, nakarating siya dun sa van. Problema niya naman, paano makauwi? So, parang ganun. So, yun yung parang revelation ko rin sa mga practitioner nga na sa ibang aswang, I guess, hindi ko sila malalahat. Merong mga aswang practitioner na merong dark arts. May aral sila. May aral sila. Kaya ang sabi nga na, yung oras na yun, yung pinakamalakas sila, I'm assuming lang. So,
Yun nga, may aral sila. Alam nila doon yung tama. Yes, may Oo. OR sila na malakas sila. Oo. Subang yun, pero We cannot presume, Jen, kasi hindi hindi natin, natin alam. No? hindi natin alam. Hindi, eh. hindi mo rin masabi. Tapos yung sa kwento nyo nga yung sa pusa. So meron silang, so apparently parang, ito again, narinig ko lang, hindi ko sigurado rin. Same sa inyo na parang, hindi natin masasigurado, pero based lang sa mga kwento na nakuha nyo rin. So yung parang may tinatawag silang sa bulag. Ay. Parang ano rin yan, parang glamour magic in a way, parang yun yung term nila sa bulag, na iba yung nakikita mo, iba yung gusto nilang pakita sa'yo. So parang yun nga, nakikita ng kapitbahay is pusa, pero pag tinignan nila na maigi, parang may hulma ng tao. Shadow ng tao, di ba? Na maitim, di ba? So parang ganun, parang meron silang Glamour. orasyon rin, glamour, may orasyon rin sila na itatago nila yung, may natatago silang anyo, may natatago silang, ayaw nila pakita, parang ganun. Pero yung sa laway nga tsaka sa pulang mata, ano na nangyari kay Martin? Okay na siya? Wala na siya, ano? Wala. Siyempre, naghiwalay na sila. Ako Oo. na Pero this happened 90s, late 90s. Ay, yun, oo nga pala, late 90s to late 90s. Oo, so paano ngayon? Ano na ngayon? 2020, magto-24 na. Oo. Totoo. Grabe. Kakaiba. Oo. Baka may kuwan ka dyan na may questions. Ayun, ito, sabi ni JT, baka pwedeng i-interview si Martin. Wala, nasa US na si Martin dyan, oh. Nasa US na daw. Lumayo na. Sana lumakas ang dunga ni Martin. Tapos, ito kasi yung funny. Habang nagkikwento siya dati, nung first time ko narinig, Yes. kung napansin mo, kapag nag-narrate si Jen, hindi siya yung makwentong tao. Yes, oo. Oo. So, she tells what she feels. Yes, kung ano na-experience niya. Oo. So, it gives authenticity sa kwento niya. Oo. Totoo. Alam mo hindi siya nagsisinungaling kasi habang nagkukwento siya, yung may facial expression siya, may kamay-kamay pa siya, naturo-turo doon. Parang ini-imagine niya yung sarili niya ulit. Ako sa kwento niya nga nabivisualize ko ano yung itsura. Bigla ko nakikita ko ano yung nakakasalubong, yung gubat, parang gano'n yung pakiramdam. Yes, Yun hindi ko ma-explain rin. Yun ang hindi ko pa narinig yun dati na yung kinukwento ni Jen na yung parang meron sa taas, parang hinihila buhok niya. Grabe. It's the energy na... Oo, yung sinasabi mong energy, di ba, na ano? Kasi yun yung height of the power. Energy, yung parang gusto kanila sigurong... Hinihigo, parang ganon? Oh. Si Lola, nung nakasalubong nakita mo siya, hindi ko alam kung napansin nyo, may dala ba siya? May bayong siyang dala, may bag siyang dala nung pabalik sila, nung nililigaw kayo papunta dun sa bahay niya. So, yun, si Lola, may bayong daw na dala, tapos si Lolo, may... Ano ba yung binangon sa amin? Yung pang malaking kutsilyo, yung ginagamit ng mga farmer. Talaga? May karga si Lolo? Palakol ba? Ay, hindi palakol. Palakol is axe. Axe yun. Iba yun. Sorry Ilonggo, kami. Okay lang kung ano yung Ilonggo term na lang, pabayaan nyo na. Huwag nyo na convert kung ano lang ang term nyo. Sa duko. Yung ano ba, yung parang sa balyente na yung ginagamit ng mga magsasaka. Okay. Mahala tayong edad natin, sir, ha? Balyente. Ako, isipin mo na lang, 1997. Gets ko pa yan, pero yung mga ibang kabataan, baka hindi na. Agila at balyente. Oo. Nabutan mo ba? Oo. Panggapas po ng damo. Bolo. Yes, oo. Panggapas daw ng damo, Jen, or kahoy siguro. Oo, yan po. Panggapas. Binangon, oo. So, yun. May ganun si Lolo. Oo. Isipin na lang halimbawa, kumain sila, si Martin at saka si Jen, kumain ng luto ni Lolo. What if? Ano kayo nangyari? Oo nga. Huwag mo na isipin. Baka di na ka nakita. Oo. Pero yun nga yung palaging kwento na naririnig natin yan na pag nasa ibang lugar kayo, say it in a nice way na, hindi na lang, salamat po. Diba? Politely refuse. Politely refuse. Correct. Kayo, sinigawan kayo kasi, Gino. Pinilit kami sinigawan. Insist talagang pinilit. Oo. Coercion, kung pwede, i-coerce kayo na Hindi daw kami makakaalis. hindi daw sila makakaalis kung hindi makakain. Talagang naman naman daw nila kami.
Oo. Oo. So, inisip ko rin din na how many victims kaya ang dumaan sa Yun ang yun ang magandang. Pero grabe isipin nun, may practice rin talaga sila para magawa nila sa inyo yun. Sabi nga itong si Jay naman ang sabi, pwede siyang indie film. Oo. Pwede, totoo lang. Pwede short film siya na, kasi kakaiba yung nangyari. Yes, if ever may gustong gumawa, I could willing kami makipag-meet up and sit down. Sige. Tungkol sa budget pag-usapan natin kasi baka may mga financiers akong kakilala gustong magkuhan. Yung reason ko lang is kasi parang urban legend na siya eh. And hindi siya hindi yung sabing kwento ni ganito, kwento ni ganyan, hindi mo na alam kung ano yung totoo. Ito, si Jane mismo naka-experience, Yes. first hand info. First hand talaga, oo. And detailed. If ever you have questions, talk to the person who has experienced it. Pero kung magandang cautionary tale siya talaga na ang daming points sa kwento ni Jen na ito iwasan yung gawin. Di ba parang may mga pwede kang iwasan gawin para hindi mangyari sa inyo. Parang gano'n. Number one na dyan, alam nyo naman na don't cut classes. Huwag kayo makipag-classes. Number one yan. Number two, huwag makipaglandian sa boyfriend. Grabe naman. Huwag makipaglandian sa gubat. Yun. Dalawa lang kayo. Ay, by the way, may mga individual experience kami ni Jen sa mga... Baka gusto nyo kwento. Sige lang. Yung individual experience namin sa mga multo-multo, maybe on another day. Sige, Pero ito kasi yung cream of the crop na kwento talaga. Oo. Binabat ng mga experience ko na sa sunod sana magkikwento kami ng individual namin na experience. Sige. Schedule natin pag okay kayo. Yung kay Jen at yung sa akin. Pero feeling ko mas maganda mag-una si Jen. Yung Boracay may kuwan niya. She stayed sa Boracay for 18 years, 19. Wow, okay. Yes. Ang dami siguro doon. Ay, yes. Yes. Sa ito bago kayo umalis, ko kailangan nyo umalis. Meron akong kaibigan na pamilya nila sa Aklan. Tapos kinukwento niya, ayaw niya magpa-record eh. Hindi ka makarecord. Kinukwento niya sa akin, hinabol sila ng aswang sa Aklan. Marami daw aswang sa Aklan. Na-encounter nila aswang sa bukid. Talaga? Sa may doon sa few kilometers sa Katiklan. Okay. As in, na-encounter talaga nila kasi gusto nilang kunin ng mga aswang yung youngest nila na kapatid. Oh my gosh. Totoo yan kasi basta Kapis at saka Aklan. Oo, Kapis at sila tinientigi mo. Part 2. Sa ating part 2. Kung gusto mo, mahababa pa. Pero sige, next time na lang. Next time natin, sir. Sige lang. Para hindi kami istorbo. Pero thank you. Salamat. Salamat, Ice and Jen. Salamat talaga. Salamat din. Keep in touch. Marami pa kaming kwento. Yes, sir. Iano natin yan. Schedule natin yan. Sige po. Good night. Good night. Thank you po. At dyan nagtatapos ang kwento ni Jen at Ice sa isang parte ng Iloilo. Gaya nga ng nasabi nila, meron pa silang individual experiences na gusto nila i-share. Abangan na lang natin yan sa future episodes. Siyempre, maraming salamat ulit kay Miss Jen and Sir Ice sa pag-share ng kanilang mga experience. Part 1 pa lang, ang dami na nag-comment na parang nabudol sila sa pagkwento ni Miss Jen. Meron akong kaibigan na nagbo-walking, hindi niya namalayan naka 5,000 steps na siya habang nakikinig sa kwento. Shoutout sa ating kaibigan dyan. Marami na rin sa Discord at FB ang nagti-theorize kung saan ba ito. Kayo na bahala mag-imbestiga. Hirap naman sabihin kung saan yun. Tapos biglang isipin nyo, lahat ng tao sa area na yun ay aswang, di ba? So di ka naman magagawa yun. Para palang paghahanap ng jowa, ang paghahanap ng manggagamot no? Nako, matitrigger na naman ang mga single na mapapait pa sa ampalaya. Pero dito ko lang na-realize na oo nga naman, iba-ibang strength and affinity ng ibang manggagamot. At minsan, I guess, kailangan mo hanapin yung babagay sa problemang dinadala mo. So yun, pwede maging choosy.
Kung ito ang unang episode na napapakinggan mo sa podcast, pakinggan mo muna ang part 1. Pero yun nga, kung kwento nila dyan ng unang mong episode na napakinggan sa podcast, welcome. Ang Paranormal Podcast ay koleksyon ng mga interview ng mga first-hand experiencer sa mundo ng paranormal. Baka gusto nyo rin balikan ng mga past episode at iba't ibang klaseng entity na naiengkwentro ng mga tao at naikwento sa atin. Mula sa multo, elemental, hatman at mga entity na di ko pa rin mawari kung saan sila ika-classify. Halo ang mga experiences ng mga non-spiritual practitioner sa spiritual practitioner. At sa aking pananaw, may matututunan tayo sa bawat episode. Gaya nung natutunan ko sa episode ni Antoinette sa Grimcast Manila. Yung episode na yun na may spirit na nagpakita na ang mga spirit may iba't ibang pinapakita sa tao kahit sabay nyo makita ang entity. So baka minsan reliant ang nakikita natin sa perception natin. Di ba? Very insightful yun. Na-trigger ka ba sa ilang kwento ni Jen? Naalala mo ba yung mga adventure mo rin? Nakakaiba? Baka gusto mo share. Email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. O pwede mo rin kwento yan via chat sa Discord channel. Kung gusto mo mag-join sa Discord, ilalagay ko ang invite link sa show notes. Paalala lang, baka gusto nyong basahin muna ang rules sa Discord server bago kayo makipag-debate. Kung sakali rin lang na first-time listener ka at na-enjoy mo yung mga ganitong kwentuhan, baka gusto mo mag-subscribe sa podcast para malaman mo if merong bagong upload. Subscribe na sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at sa Tick Booms. Meron tayong new episodes every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify at Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Kung first time mo, suggestion ko is simulan mo sa first episode syempre para lang masundan mo yung kwento at yung mga development sa buhay ng mga naging guest. Kasi may mga ilang return guest dyan. At dahil may konting oras tayo, magbasa tayo ng ilang comments galing sa episode 145, Grimcast Manila. Sabi ni Cam, took a break but loving the new episode. New follower to Grimcast Manila 2. Time to binge more spooky stuff. Thanks for collaborating with them. Hi Cam, thanks also for coming back. I've been a fan of Grimcast ever since Liz recommended it to me. Ayun, para akong broken record, but you can start with Richie the Ghost Whisperer na episode nila. Si Senyor naman sabi, first time ko makinig, may bago na naman akong papakinggan habang nasa trabaho. Senyor! Baka magalit si Senyorito pag mahuli kang nakikinig habang nagtatrabaho. Joke lang. Salamat sa pag-reach out at salamat sa pakikinig. Si Cheryl naman. Hi Cheryl. May update siya sa kanyang Fort Santiago excursion. Hi Direk, update sa Fort Santiago namin. Hindi ako sensitive pero medyo malungkot. Pakiramdam sa tunnel, nakakasakal, parang di talaga makahinga. Yung sufferings, damang-dama ko. Sa labas, yung ruins gaganda. Hi Cheryl, mahirap talaga ata pag naka-open ka to other feelings. Pag bumibisita ka sa mga lugar, gaya niyan, di ba? Kasi pag di ka mag-iingat, maiuwi mo yung emotion. So I think tamang basics rin dapat bago bumisita sa mga ganyang klaseng lugar para wala ka ma-take home. So yung basics na na-mention ko, na-mention rin naman yan sa ibang episodes and nasa Discord rin yan. Yung grounding, centering, shielding, and mirroring. Kung di ka familiar, search mo yan sa Discord and maraming nag-share ng kanilang experiences tungkol dyan. Si Raikhin naman. Yay! Grimcast Manila! Listener din ako dun. Next na Philippine Campfire Stories with Camp Master Earl. For me, pakisamahan na lang kung sino or anuman nararamdaman sa paligid. Baka swerte ibalik sa atin. Hi, Raikhin! Wow, may pa-shoutout na naman si Camp Master. Camp Master! Baka makatikim tayo dyan ng t-shirt or yung sticker mo dyan na bago. Baka naman. Pero agree ako kay Raikhin na pakisamahan natin yung mga bagay o entity na hindi natin nakikita. Wala naman nga mawawala. At baka sabi niya, hindi naman ako umaasa dyan sa swerte. Pero sabi nga naman ni Raikhin, baka may swerteng ibalik sa atin. Kaya siguro kung nararapat na ikaw ay swertihin. Sabi ni Kares, another podcast to listen to. Nice. Nice, Kares. If may iba kang record dyan, share mo lang. Baka naman.
Si Antoinette MN naman. Wow, sorry, this is what I get for getting married on Halloween. Hahaha, see you this Halloween though. Ayan na, si Miss Antoinette, ang host ng Grimcast Manila, nag-comment pala siya. Thank you for the new episodes, madam. Nasabi ko nga, actually, right before recording this, I was listening to your second episode for the 7th season. Ayun, para sa mga nakikinig dyan, baka gusto nyo pakinggan yung new episodes ng Grimcast Manila. It came out with new episodes October 31. So congrats, Antoinette, for the marriage. Si Roy naman, followed Grimcast Manila because of this episode. Love all your stories, peeps. Thanks. Thanks rin for listening, Roy. Migs, sana tama pagkasabi ko. Si Migs naman sabi, looking forward to the next Grimcast season. Ayan na Migs, tune in na. May bago ng EPS. Si Antoinette. Sabi naman ni Greyweed, nakakamiss ang Grimcast. Salamat sa pa-crossover. Sina Caps ng Wag Kang Lilingon naman next. Ka-stiff neck! Naku, sana nga. Sana makita ng mga kapitan ng aking email. Si Zan naman sabi, Grimcast is one of my fave podcasts. Haven't heard from them till now. Sad face. Ayan na Zan, it is the sign. Meron na, nakita ko may 3 episodes na binagsak. Si Antoinette sa Spotify. Kinig na. Okay, that's all the comments we have for this week. In case gusto nyo mabasa ang comment nyo for future episodes, sabi ko nga naman, basta hindi bastos, babasahin ko yan. Tapos na ang comments pero hindi pa tapos ang extra. Siyempre may pa-thank you tayo sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, K, B, Justine, J, Leia, J3, May, Shibune, and Ola. Thank you for all your support. Kung gusto nyo supportahan ng podcast sa ganitong paraan, pwede nyo check ang Patreon and coffee links sa show notes. You can always support in other ways. You can listen to the episodes at work and share with your work wife or your work husband. Huwag nyo lang ipalagpas na magkaroon kayong work child sa kakapakinig nyo. Peace tayo dyan. Okay. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast is independently produced, and I would appreciate it if you can please rate the podcast on your podcast platform. Spotify has a rating system. You can rate us there. You can give us likes on Facebook or on YouTube. It's up to you. Thank you again to everyone. To the people who have shared their stories. To the people who listen. And to the spirits who whisper Latin in your ears when you're not expecting it. Resorts World Manila. Please stay safe. Okay, dahil busy pa rin talagang lolo nyo, wala tayong edel. Pero since nandiyan ka na rin, ang kukwento ko lang is kung ano yung episode next week. So wala pa akong pa-teaser kasi yun nga. Busy nga, in-edit ko pa as of this moment, which is November 2, 3 p.m. Di pa ako tapos. So para lang alam nyo gaano ka hectic. Ang habang nag-record ako, may in-edit pa ako, di ba? So, pa-teaser na lang kung ano yung next week. Haunted house siya. Merong kwento ng mga possession. May kwento ng doppelganger. May kwento ng astral travel. May kwento ng UFO. Nako, promise. Malaman ang episode next week. Abangan nyo na lang. Haunted House, Alabang.